Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng kalsada at itinaas ang kamay. Desperado na nagpapara. Sandali, pakiusap! Dahan-dahang huminto ang truck ilang metro mula sa kanya. Bumukas ang bintana ng driver at sumilip ang isang matandang lalaki na may bigote. Sa tabi nito ay may isa pang lalaki, mas bata, na mukhang pagod pero alerto. Ano ginagawa mo rito sa ganitong oras, iha? Gabing-gabi na at papanganib dito. Tanong ng matanda. May halong pagtataka at pag-aalala sa tinig. Napalunok si Jacinth. Pinipilit na panatilihing kalmado ang sarili. Pakiusap, maaari niyo ba akong isakay? Nagpalitan ng tingin ng dalawang lalaki bago muling humarap sa kanyang driver. Saan ka ba papunta, Ineng? Napayuko si Jacinth. Hindi alam kung ano ang isasagot. Wala siyang tiyak na destinasyon. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo. Kahit saan, basta malayo sa lugar na to. Napakunot ang noon ng driver. Halatang nagtataka. Pero sa huli, tumango ito. Sige, sumakay ka na. Hindi na nagdalawang isip pa si Jacinth. Mabilis siyang umakyat sa likod ng truck at naupo sa isang sulok. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Pagod, takot, at pag-asa ang bumabalot sa kanya. Napatitig siya sa madilim na lansangan sa labas. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang ibang alam kundi ang katotohanang nagsisimula na siyang tumakbo, palayo sa nakaraan. Habang patuloy ang biyahe, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Ang makapal na sanga ng puno ay bumalot sa langit. Unti-unting tinakpan ang natitirang liwanag ng lumulubog na araw. Ang kagubatan ay lumulubog sa kadiliman at ang malamig na hangin ay may dalang halimuyak ng basang lupa at lumot. Mabilis ang tibok ng puso ng dalagang si Trinidad Jacinth. Parang war drum na tumutugtok sa kanyang dibdib habang patuloy siyang tumatakbo. Sa likuran niya, naririnig niya ang dumadagundong na yapak ng mga kabayo na siyang humahabol sa kanya. Papalapit ng papalapit ang mga ito sa kanya. Kasabay nito ang nakakatakot na tunog ng latigong humahampas sa hangin. Hindi siya maaaring huminto. Hindi siya titigil. Mariin siyang lumunok at tumanaw siya sa malayo. Mga punong kahoy na hindi abot ng tanaw niya. Ang pinakadulo dahil sa tayog at sintanda na yata ng panahon. Sumasabit sa kanyang suot ang matatalim na sanga. Pilit na pinupunit ang tela ng kanyang damit na tila gustong pigilan ang kanyang pagtakbo. Habang patuloy siyang lumulusot sa masukal na daan, nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang paghinga. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Hanggang sa naputol ang kanyang hakbang. Ang kanyang paa ay sumabit sa isang nakausling ugat. At bago pa niya naitama ang balanse, bumagsak siya sa malamig at basang lupa. Napaluhod siya. Ang kanyang mga palad ay nagasgasan sa matigas na baturoon. At isang kirot ang gumapang sa kanyang katawan. Aray! Daing ng dalaga. Tiningnan niya ang palad at nakitang dumudugo ito. Hindi siya makagalaw agad. At doon niya napagtanto, wala nang tunog ng mga yapak ng kabayong papalapit. Umalis na ba sila? Natatakot pa rin na tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Tahimik lamang ang paligid at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kagubatan. Maliban sa malakas sa pintig ng kanyang puso. At saka niya narinig ang mabibigat, mababagal na hakbang ng isang taong papalapit. Napakagat siya ng labi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya lumingon. Ngunit ramdam niya ang presensya sa likod niya. Bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod at ramdam pa rin ang kirot mula sa pagkakadapa, pinilit pa rin ni Jacinth na tumayo. Napangiwi siya sa sakit dahil sa tapilok niyang paa. Pero wala siyang oras para magpahinga. Kailangan niyang lumayo. Paika-ika siyang tumakbo. Sinisikap baliwalain ang hapdi sa kanyang mga sugat at paa. Ang paligid ay patuloy na lumulubog sa dilim. At ang mga puno sa kanyang paligid
ay tila mga aninong pilit siyang hinahabol, ngunit di siya huminto. Naririnig pa rin niya ang mga mahihinang yapak mula sa malayo, pero unti-unting lumalayo ang tunog na iyon. Alam niyang hindi pa rin siya ligtas, pero kailangan niya magpatuloy. Hanggang sa nakakita siya ng kalsada. Halos mapalhod siya sa sobrang pagod, pero hindi niya inalintana iyon. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang tinatanaw ang tahimik na daan sa kanyang harapan. Wala ni isang sasakyan o tao, pero alam niyang kahit paano, malayo na siya sa panganib. Hingal na hingal siyang tumingala sa langit. Sa kabila ng kadiliman ng gabi, may ilan-ilang bituin na kumikislap sa taas. Tila mga matang nakamasid sa kanya. Napapikit siya. Pilit pinapakalma ang mga nag-aalimpuyong takot sa kanyang puso. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Pero sana tulungan niyo ako. Nagsimulang bumigat ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Pero hindi siya bumigay. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa siya ligtas. At sa kabila ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat, isang bagay ang tumibay sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Habang nakatitig pa rin sa madilim na langit, biglang mail na ulinigan si Jacinth. Tunog ng paparating na sasakyan. Mabilis siyang inikot ang paningin sa paligid at nakita ang mga ilaw ng isang paparating na truck. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang sumugal. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng kalsada at itinaas ang kamay. Desperado na nagpapara. Sandali, pakiusap. Dahan-dahan namang huminto ang truck ilang metro mula sa kanya. Bumukas ang bintana ng driver at sumilip ang isang matandang lalaki na may bigote. Sa tabi nito ay may isa pang lalaki. Mas bata na mukhang pagod, pero alerto. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras, Iha? Gabi na at mapanganib dito. Tanong ng matanda. May halong pagtataka at pag-aalala sa tinig. Napalunok si Jacinth. Pinipilit na panatilihing kalmado ang sarili. Pakiusap, maaari niyo ba akong isakay? Nagpalitan ng tingin ng dalawang lalaki bago muling humarap sa kanya ang driver. Saan ka ba pupunta, Ineng? Napayuko si Jacinth. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Wala siyang tiyak na destinasyon. Ang alam lang niya, kailangan niyang lumayo. Kahit saan, basta malayo sa lugar na to. Napakunot ang noon ng driver, halatang nagtataka. Pero sa huli, tumango ito. Sige, sumakay ka na. Hindi na nagdalawang isip pa si Jacinth. Mabilis siyang umakyat sa likod ng truck at naupo sa isang sulok. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kaniyang katawan. Pagod, takot, at pag-asa ang bumabalot sa kanya. Napatitig siya sa madilim na lansangan sa labas. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang ibang alam, kundi ang katotohanang nagsisimula na siyang tumakbo, palayo sa nakaraan. Habang patuloy ang biyahe, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Pagkalipas ng ilang oras ng biyahe, unti-unting napuno ng mga ilaw ng lungsod ang madilim na tanawin. Napatingin si Jacinth sa labas ng bintana. Ibang-iba ito sa lugar na kanalakihan niya. Wala nang malalawak na bukirin. Wala nang malalaking puno. Sa halip, puro gusali, neon lights, at abalang mga tao ang bumati sa kanya. Nang huminto ang truck, bumaba siya at napatingin sa isang malaking signage. Cubao Terminal. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Pero alam niyang mas mabuti na to kesa bumalik pa sa kanilang hasyenda. Bahala na. Bulong niya sa sarili habang iniwasan ng tingin ng mga estrangherong naglalakad sa paligid niya. Hindi siya maaaring magtagal sa lansangan. Kailangan niyang makahanap ng trabaho para may makain at matuluyan. Kaya buong araw, naglibot siya sa paligid. Pumasok sa bawat tindahan, restaurant, at kahit sa maliit na pwesto, nagtatanong kung may naghahanap ba ng empleyado. Pasensya na, miss, pero kailangan namin ng valid ID at NBI clearance. May birth certificate ka ba? Dito kasi kailangan ng government ID.
Bata ka pa, hindi ka ba nag-aaral? Paulit-ulit ang naririnig niyang sagot. Sa bawat tindahan at opisina na pinasukan niya, laging hinahanapan siya ng mga papeles. Nawala naman siya. Habang naglalakad siya sa sidewalk, pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa mundong ito. Wala siyang kilala, wala siyang matitirhan, at higit sa lahat, wala siyang pagkakakilanlan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumigil siya sa isang waiting shed. Umupo at hinayaan ang malamig na hangin na haplusin ang kanyang pagod na katawan. Ito na nga bang magiging buhay niya? Isang taong patapon? Walang direksyon? Napatingala siya sa madilim na langit at muling huminga ng malalim. Kailangan niyang lumaban. Hindi siya susuko. Malamig ang hangin sa labas at dama ni Jacinth ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa gutom at pagod. Nakita niya ang isang maliit na coffee shop sa kanto. Kahit hindi siya sigurado kung tatanggapin siya, pinilit niyang lakasan ng loob at pumasok. Nilapitan niya ang isang lalaki na kaitim na polo na halatang manager ng lugar. "Sir, pwede po ba ako mag-apply bilang service crew?" Maingat niyang tanong. Pilit na itinatago ang kaba. Sinipat siya ng manager mula ulo hanggang paa bago nag-angat ng kilay. "May resume ka ba, Ineng? ID? Barangay clearance?" Sunod-sunod itong tanong. Umiling siya. Wala po akong dala ngayon pero masipag po ako, mabilis po ako matuto at kahit anong trabaho po tatanggapin ko." Napailing ang manager. "Sensya na, miss, pero hindi pwede yan. Dito may proseso kami. Kung wala ka maipapakitang papeles, hindi kita pwedeng i-hire." Napayuho siya sa sagot nito. Wala na naman. "Sige na, umalis ka na at baka akalain pang namamalimos ka rito." Dagdag pa ng manager. Tinatapik ang counter na tila tinataboy siya. Bago pa siya makalabas, isang malumanay na ngiti, ngunit matatag na boses ang pumigil sa kanya. "Huwag ka munang umalis, iha," sabi nito. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na may dignidad sa postura at malambing ang ngiti. Ngumiti sa kanyang matandang babae bago tumingin sa staff. "Bigyan mo nga ako ng isang cappuccino at isang croissant." Nang maabot ng cashier ang order nito, inabot sa kanya ang mainit na kape. "Para sa'yo, iha," sabi ng matanda. Nag-aalangan man itinanggap niya ito. "Maraming salamat po. Upo muna tayo. May gusto ako malaman tungkol sa'yo." Naupo sila sa isang mesa sa sulok ng coffee shop. Tahimik siyang umiinom ng kape habang nakatingin sa mabait na matanda. "Anong pangalan mo, iha?" tanong nito. "Trinidad Jacinth po." "Nasaan ang ID mo? Paano ka nakarating dito?" Saglit siyang natigilan bago mahinang sumagot. "Wala po akong ID. Lumayas po ako sa amin." Nagtaas ng kilay ang matanda. "Bakit? Ano nangyari?" Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape at napalunok bago marahang sumagot. "Pinalayas po ako ng stepmother ko." Napuno ng pagtatakang mukha ng matanda. "At bakit ka naman niya pinalayas?" Tumingin si Jacinth sa matanda. Naghahanap ng kahit kaunting pag-unawa. Halata sa mukha nito ang pagtataka at pag-aalala, kaya nagdesisyon siyang sabihin ng totoo. "Pinalayas po ako ng stepmother ko dahil ayaw niyang manatili ako sa bahay namin. Gusto niya na siya lang may hawak ng lahat." Nagtaas ang kilay ang matanda. "At ang iyong ama? Hindi ka ba ipinagtanggol?" Napangiti si Jacinth, pero halatang may pait sa likod ng kanyang ngiti. "Sunod-sunuran lang siya sa stepmother ko. Wala siyang ginawa para ipagtanggol ako." May lungkot sa mga mata ng matanda habang pinagmamasdan siya. "Napakapigit naman pala ng pinagdadaanan mo, iha." Bumuntong hininga ito bago nagtanong muli. "Ilang taon ka na ba?" 21 po. Tumango ang matanda, tila may iniisip. "Napakabata mo pa para maging mag-isa sa syudad na ito. Maganda ka pa naman at nakakatakot na baka
pagkainteresan ka lang ng mga taong halangang bituka. Napansin ng matanda ang lungkot sa mga mata ni Jacinth. Ilang saglit itong nag-isip bago muling nagsalita. Mukha ka namang mapagkakatiwalaan, iha. Nito habang tinitingnan siya ng mabuti. Kung gusto mo, maaari kitang kunin bilang kasambahay. Kailangan ko rin naman na makakatulong sa bahay. Labis ang gulat at natuwa si Jacinth sa narinig. Totoo po? Papahag po talaga kayo na mamasukan ako sa inyo? Tumango ang ginang at gumiti. Oo naman. Nakikita akong mabait kang bata. At sa sitwasyon mo ngayon, siguro ito na ang pinakamainam na maitutulong ko sa'yo. Hindi na mapigilan ni Jacinth ang mapaluha sa sobrang pasasalamat. Nako, maraming salamat po. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Mabuti naman kung ganon. Sagot ng matanda. Halika na, sumama ka na sa akin. Sumakay sila sa isang sasakyan at bumiyahe patungo sa tahanan ng ginang. Pagdating nila, hindi makapaniwala si Jacinth sa laki ng bahay nito. Malawak, elegante, at halatang pag-aari ng isang mayamang pamilya. Pagkapasok nila, itinuro ng matandang hagdan papunta sa itaas. Doon ka sa gilid sa dulo, makakapagpahinga ka na roon. Bukas ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng mga magiging gawain mo at bibilhan din kita ng ilang mga gamit na kakailanganin mo. Muling napuno ng pasasalamat ang puso ni Jacinth. Salamat po talaga. Ngumiti lamang ang matanda bago muli siya nitong sinabihan na magpahinga muna bago ito lumakad papunta sa sala. Habang umaakyat si Jacinth sa hagdan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Pag-asa. Sa wakas, sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, may isang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapagsimulang muli. Kinabukasan, tulad ng ipinangako ni Ginang Rodora Montero, ang mabait na matanda na nagbigay sa kanya ng trabaho, ipinaliwanag nito kay Jacinth ang mga tungkulin niya sa loob ng bahay. Hindi naman mabigat ang gawain, kaya't labis siya nagpapasalamat sa ginang sa pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Jacinth, iha, ipapakilala kita sa iba pang kasambahay na makakasama mo? Anang matanda. Huwag kang mahihiya sa kanila, mabait ang mga yan. Isa-isang nagpakilala sa kanyang mga kasambahay at agad siyang nakaramdam ng kaunting ginhawa dahil magiliw siyang makitungo sa kanya. Ilan sa kanila ay matagal nang naninilbihan para sa mga Montenegro at ang iba naman ay tulad niyang bago pa lang din. Pero si Jacinth ang pinakabago sa kanilang lahat. Matapos iyon ay si Ginang Rodora na nag-offer na ilibot siya sa mansyon upang hindi siya maligaw dahil masyado itong malawak. Habang naglalakad sila sa loob ng bahay, napansin ni Jacinth na maraming litrato sa dingding, mga larawan ng iba't ibang okasyon at miyembro ng pamilya ni Ginang Rodora. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamasid, napahinto siya sa harap ng isang malaking portrait na nakasabit sa dingding. Halos mapako na ang tingin niya rito. Sa larawan, ang isang napakagwapong lalaki, matangkad, may matipunong pangangatawan, at may napakamagandang tindig. Ang itim nitong buhok ay bahagyang magulo, ngunit lalong nagbigay dito ng mapang-akit na anyo. Ang malahizal na mata ay tila may lalim na kayang humigop ng kaluluwa ng sinumang titingin doon. Nakaayos ang suot nito na navy blue suit na perpektong bumagay sa binata. Ngunit sa kabila ng formal na kasuotan, may aura itong hindi madaling ipaliwanag. Isa namang kombinasyon ng karisma at misteryo. Napansin ni Ginang Rodora ang reaksyon ni Jacinth at yumiti ito. Napakagwapo, hindi ba? Napakurap siya at napatingin sa matanda. Sino po siya, ma'am? Siya ang bunsong anak ko. Si Nay Cariel Montero. Sagot nito, nasa Greece siya ngayon, kasama ang kanyang mga kapatid. Matagal-tagal na rin simula nung huli kaming nagkasama-sama. Hindi maintindihan ni Jacinth kung bakit tila bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang tinititigan ng larawan,
ni Karel. Pakiramdam niya ay may kung anong hindi maipaliwanag na koneksyon siya sa lalaking nasa larawan. Bagay na lalong nagbigay sa kanya ng pagtataka at kaba. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bulong niya sa sarili, habang patuloy na nakatitig sa mga matang parang sumisilip sa kanyang kaluluwa. Tulad ng ipinangako ni Ginang Rodora, sinama nga siya nito sa pamimili ng mga gamit niya. Matapos siyang maipakilala sa mga katrabaho niya. Sa loob ng isang malaking mall na hindi mapigilan ni Jacinth ang makaramdam ng hiya habang sinusunda ng matanda. Gusto ko lang naman pong magtrabaho, Ginang Rodora. Hindi ko po inaasahan ang lahat ng to. Mahina niyang sabi habang pinagmamasa ng mga damit, sapatos at iba pang mga gamit na pinipili para sa kanya. Anak, paano ka naman makakapagsimula ng maayos kung wala kang sapat na gamit? Hayaan mo na akong bilhan ka ng mga ito. Sagot ng matanda, may lambing sa boses. Hindi ko ito ginagawa para lang sa'yo, kundi para sa akin. Baka kung ano pang isipin ng iba at sabihin nila na napakapabaya ko. Ayoko namang isipin mo na pinabayaan kita matapos kitang tanggapin sa bahay ko. Ngunit wala po akong kahit ano na maaaring iksukli sa inyo, Ginang. Wika niya na puno rin ng pag-aalinlangan. Ngumiti sa kanya si Ginang Rodora. Ano ka ba, hindi mo kailangan na suklian, iha. Sapat na sa akin na maging masipag ka sa iyong trabaho. Lalong lumambot ang puso ni Jacinth sa sinabi nito. Hindi niya inakalang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, may isang taong handang tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Maraming salamat po talaga. Habang patuloy silang namimili, naramdaman niyang mas lalo siyang nagkakautang ng loob kay Ginang Rodora. Hindi lamang ito basta nagbibigay ng trabaho sa kanya, sa halip ay binibigyan din siya nito ng bagong pagkakataon sa buhay. Matapos ang pamimili, bago sila umuwi, hindi napigilan ni Jacinth na lumapit sa matanda at muling magpasalamat. Ginang Rodora, hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan ng sapat. Ang laki po ng naitulong ninyo sa akin gayong kahapon lang po tayo nagkakilala. Masayang-masaya po ako na hinayaan ng Diyos na makilala po kita. Ngunit aaminin ko na nahihiya na rin po ako sa mga tulong niya sa akin. Hinawakan ni Ginang Rodora ang kanyang kamay at ngumiti. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi mo kailangang masuklian ang lahat ng ito, iha. Ang tanging hiling ko lang ay pagbutihin mo ang trabaho mo at ituring mo ang bahay ko na tahanan mo na rin. Alam ko na sa mundong ito, lahat tayo nangangailangan ng tulong minsan. Kaya hayaan mo akong tulungan ka at gabayan ka. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, nakaramdam muli si Jacinth ng seguridad na sa kabila ng kanyang mapait na nakaraan, may bagong simula siyang pwedeng yakapin. Pagdating nila sa mansyon, halos hindi pa rin makapaniwala si Jacinth sa mga nangyari sa buong maghapon. Sa loob lamang ng halos isang araw, nagkaroon siya ng matutuluyan, bagong gamit at higit sa lahat, isang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli. Habang pababa siya ng sasakyan, napansin niyang may isang lalaki nakatayo sa harap ng pintuan ng mansyon. Matangkad ito, may maayos sa tintig at nakakasual na polo shirt na bahagyang nakatupi ang manggas. Ang edad nito ay siguro nasa mid-20s pa lamang. May matalas itong mga mata at presensyang agad na nakakatawag ng pansin ni Jacinth. Laking pagtataka niya nang lumapit kay Ginang Rodora at buong lambing na hinawakan ng kamay ng matanda. Rodora, kanina pa kita hinihintay. Nito ng may malambing na tono. Pasensya ka na, dinala ko ang bago nating kasambahay para mamili ng mga gamit. Sagot ni Ginang Rodora bago lumingon kay Jacinth. Jacinth, ipapakilala kita. Siya si Seth, ang nobyo ko. Bahagyang nanlaki ang mata ni Jacinth sa narinig. Nobyo? Malamig na tingin ang ipinukol sa kanya ni Seth. Nobyo niya ako. May problema ba roon? Hindi alam ni Jacinth kung ano isasagot. Paano ay napakabata pa ni Seth? Baka nga'y mas matanda pa dito ang mga anak ni Ginang Rodora. Nagtataka siyang tiningnan ng Ginang at hindi pa rin siya makapagsalita.
Hindi niya inaasahan na ang isang kagalang-galang na mayamang ginang na tulad ni Ginang Rodora ay may kasintahan pa sa ganitong edad. Napansin ni Jacinth ang malambing na paraan ng paghawak ni Seth sa kamay ng ginang, pati na rin ang banayad ng ngiti nito. "Huwag ka nang magtaka, iha," natatawa na sabi ni Ginang Rodora. "Hindi porket may edad na ako, titigil na ako sa pagmamahal." Napakurap siya. Pasensya na po, nabigla lang po ako." "Ayos lang yun," sagot naman nito. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Tiningnan niya muli si Seth na malamig pa rin ang tingin sa kanya. Sa totoo lang ay hindi lang iyon basta malamig dahil halos masama na rin ang tingin nito sa kanya. "Alika na, iha, pumasok na tayo," aya ni Ginang Rodora. "At siguro ay dapat na rin kitang sanayin sa mga gawain mo bukas." Habang papasok sila sa loob, hindi pa rin maiwasan ni Jacinth na mapaisip. Totoo nga siguro ang sinasabi nila na ang pag-ibig, anuman ang edad, anuman ang pinagdaanan ay may paraan upang muling kumislap. Habang abala si Jacinth sa pagsasaayos ng mga gamit niya sa kanyang silid, napagdesisyonan niyang bumaba upang uminom ng tubig. Tahimik ang buong mansyon. Tila ang lahat ay nasa kani-kanilang kwarto na. Ngunit pagdating niya sa kusina, napahinto siya nang marinig ang mahihinang pag-uusap. Dahan-dahan siyang sumilip at nakita niya si Seth, ang binatang kasintahan ni Ginang Rodora, na nakatayo malapit kay Olivia, isa sa mga kasambahay. Si Olivia ay isang magandang babae. Mahaba ang kulot na buhok, maputi at may mahinhin ngunit maharot na kilos. Napansin ni Jacinth na magkalapit ang dalawa habang nag-uusap. Sa malambot na tono, narinig niyang sinabi ni Seth, "Bakit ba hindi mo pa ako sinasagot, Olivia? Matagal na kitang gusto." Napakunot ang noon ni Jacinth. "Gusto? Hindi ba't kasintahan na nito si Ginang Rodora?" Nakangiti naman si Olivia habang inilapag ang basong hawak niya sa lamesa. "Huwag kang magbiro ng ganyan, Sir Seth. Hindi ko alam kung seryoso ka o nilalaro mo lang ako." Humakbang si Seth palapit sa dalaga, dahilan upang mapaatras si Olivia sa counter. "Bakit naman kita lolokohin? Mula nang dumating ako rito, ikaw ang nakakuha ng atensyon ko. Hindi ko na rin matandaan kung kailan ko huling naramdaman to sa isang babae." "Naalala mo naman siguro kung anong sinabi ko sa'yo noon, hindi ba?" tanong ni Olivia. "Oo naman. Ang sabi mo ay gusto mo ng isang mayaman na asawa. Kaya nga ginawa kong lahat para maging ako ang taong yon." Humarap dito si Olivia at malanding humiti. "Kung ganun ay pagsikapan mo pa." Napalunok si Jacinth dahil sa narinig at mga nakita. Kung hindi siya nagkakamali, ang ibig sabihin ba nito ay niloloko ni Seth si Ginang Rodora? Mabilis siyang umatras. Maingat na huwag makalikha ng ingay. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Galit ba dahil sa ginagawa ni Seth? Awa ba para kay Ginang Rodora? O kaba dahil sa maaaring mangyari kapag nalaman ito ng ginang? Habang tahimik siyang umaakyat pabalik sa kanyang kwarto, isang bagay lang ang sigurado. May iba pang tinatago si Seth. At hindi iyan magtatagal na hindi nalalaman ni Ginang Rodora. Ayaw manghusga ni Jacinth at makialam sa hindi naman niya problema. Kaya pinili niya na lang na huwag isipin ang nakita niya. Hindi rin niya sigurado kung tama bang sabihin ito kay Ginang Rodora, lalo pa at mukha namang mahal nito si Seth. Kaya hinayaan na lang niya. After all, wala naman siyang karapatang makisawsaw sa buhay ng iba. Kinabukasan habang inaayos niyang hapagkainan para sa agahan, dumating si Ginang Rodora kasama ang nobyo nitong si Seth. Magkasama silang naupo sa mesa at halata ang lambing nila sa isa't isa. Magiliw na inilapag ni Ginang Rodora ang kamay nito sa braso ni Seth. "Hindi ka natulog sa tabi ko kagabi, Seth. May naging problema ka ba?" tanong ni Ginang Rodora sa nobyo. "Wala naman, mahal. Sadyang hindi lang ako makatulog kagabi kaya lumabas ako at nagpahangin," tugon ni Seth. "Ganun ba?" "Oo, pero bumalik naman ako sa tabi mo kagabi." Habang nagsasalin si Jacinth ng tea sa tasa ng ginang, hindi niya maiwasang mapatitig kay Seth.
Naaalala niya ang mga nakita at narinig niya kagabi. Hindi niya maiwasan na hindi makaramdam ng awa para kay Ginang Rodora. Ngunit hindi niya naman alam ang puno at dulo ng kwento. Ayaw niyang magsimula ng gulo. Mabilis siyang iniwas ang tingin bago pa siya mahuli ni Seth na nakatitik. Ayaw niyang mahalata na naguguluhan siya sa kanyang nakikita. Sa huli, pinili na lang niyang bumalik sa kusina. Pilit pinapalaya ang isip sa mga bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. Ngunit sa kanyang puso, may bumabangong pakiramdam. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Gabi na tahimik ang buong mansyon. Sa balkonahe, nakaupo si Jacinth at si Ginang Rodora. Parehong nakatanaw sa malawak na hardin. Maliwanag ang buwan sa langit at ang malamig na simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa kanilang balat. Sa malayo, maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang mahihinang kaluskos ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Habang tinatapos ang isang tasa ng tsaa, biglang bumasag ng katahimikan si Ginang Rodora. Jacinth, gusto kong ipaalam sa iyo ang isang bagay. Nito nang may bahagyang ngiti sa labi. Magpapakasal na kami ni Seth. Baka sa susunod na taon na mangyari ang kasal naming dalawa. Alam na yon ang halos lahat ng tao sa mansyon kaya gusto ko rin na malaman mo. Napatingin si Jacinth sa Ginang at hindi agad nagsalita. Ilang beses niya nang napansin ang kakaibang kilos ni Seth, ang malalagkit na tingin nito kay Olivia, ang mga palihim nilang usapan sa kusina, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon nila. Gusto niyang sabihin sa Ginang na mag-isip muna itong mabuti. Napag-aralan ng bawat kilos ni Seth, na huwag agad magpakasal dito. Pero sino ba siya para makialam? Dahan-dahan siyang huminga ng malalim bago sumagot. Kung mahal niyo po ang isa't isa, saka siyang umiti, kahit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Sa tingin ko po ay maganda nga po kung magpapakasal kayo ni Sir Seth. Tumango naman si Ginang Rodora. Hindi na napansin ang kaunting pag-aalinlangan sa tinig ni Jacinth. Alam mo, masayang masaya ako, Jacinth. Mula na makilala ko si Seth ay naging masaya ako. Matagal ko nang gustong magkaroon ng makasama sa buhay. Mula kasi nang mamatay ang aking asawa at sa ibang bansa na rin nanirahan ang mga anak ko, pakiramdam ko ay mag-isa lang ako sa buhay. Kahit may mga kasambahay naman akong kasama, hindi ko maramdaman na may kasama at buo ako. At sa wakas dumating na ang tamang tao. Masaya akong dumating si Seth sa buhay ko. Pinilit ni Jacinth ang sarili na ngumiti. Pero sa kanyang puso may bumabangong kaba. Isang pakiramdam na may mali, na may hindi siya dapat hinayaang mangyari. Ngunit wala siyang magawa, wala siyang karapatan na pigilan ng Ginang. Sa katahimikan ng gabing yon, tanging ang hangin lamang ang dumaan sa kanilang pagitan, na para bang may gustong iparating, ngunit hindi kayang sabihin. Isang araw, habang abala si Jacinth sa pag-ayos ng mga bulaklak sa malaking vase sa sala, tinawag siya ni Ginang Rodora. Makikita niya ang labis na sigla sa mukha ng matanda. Ang mga mata nitong kumikislap sa tuwa. Jacinth, masiglang sabi nito. Pupunta rito ang mga anak ko. Matagal-tagal ko na rin silang hindi nakikita. Kaya gusto kong maging maayos ang lahat para sa kanilang pagdating. Napangiti si Jacinth. Kitang-kita niya kung gaano itong ka-excited. Talaga po? Mukhang sobrang miss niyo na po sila. Oo naman. Sagot ni Ginang Rodora habang tumingin sa isang malaking family portrait sa dingding. Lalo na si Nicariel, ang tagal niya sa Greece. Hindi ko na alam kung kailan ko siya huling nayakap. Dahil sa mga balita, agad naging abala ang buong bahay. Ang mga kasambahay ay nagmadaling maglinis, nagpalit ng bagong kortina at inayos ang dining area para sa espesyal na hapunan. Habang nagtutulungan sila, hindi maiwasan ng ilan sa kanila na pag-usapan ng paparating ng mga anak ng Ginang. Nako, ang swerte ni Ma'am Rodora sa mga anak niya. Ang gagwapo raw, bulong ni Olivia habang nag-aayos ng pinggan sa lamesa. Oo nga, lalo na yung bunso niyang si Nicariel. Ang daming nagkakakrush doon, napakagwapo raw at ang tangkad pa. Dagdag naman ni Marites, isa sa mga kasambahay na nag-aayos ng bulaklak.
Napangiti lamang si Jacinth habang pinapakinggan ang kanilang usapan. Wala pa siyang alam tungkol sa mga anak ng ginang, maliban sa nakita niyang larawan ni Cariel noon. Ngunit ngayon, sa nalalapit na pagkikita nila, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at hindi maipaliwanag na pananabik. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging kapansin-pansin ng excitement sa buong bahay. Lahat ay sabik sa kanilang pagdating, lalo na si Ginang Rodora na panay ang utos at siguradong walang pagkukulang sa paghahanda. Hindi lang kasi ito isang simpleng muling pagkikita para sa pamilya, kundi isang espesyal na sandali para sa isang inang matagal nang nangungulila sa kanyang mga anak. Dumating na ang araw ng pinakahihintay ni Ginang Rodora. Maaga pa lamang ay abala na ang buong bahay sa huling paghahanda. Ang bawat sulok ng mansyon ay malinis at mabango, ang hapagkainan ay inaayos ng maigi. At ang hardin ay pinuno ng bagong pitas sa bulaklak. Si Jacinth ay kasalukuyang nag-aayos ng kortina sa may sala nang mapansin niyang pababa na si Ginang Rodora mula sa silid. Sa suot nitong eleganteng damit at alahas, halatang pinaghandaan nito ang araw na ito. "Jacinth!" tawag ng ginang. "Sasama kami ni Seth sa airport para sunduin ang mga anak ko." Tumango si Jacinth at ngumiti. "Ingat po kayo, Ginang Rodora. Siguradong matutuwa sila sa pag-uwi nila." Napangiti ang matanda. Baka sa mukha nito ang hindi mapapantay ang saya. "Oo, hindi ko na nga mahintay na mayakap silang lahat." Bago tuluyang umalis, nilapitan ni Seth si Ginang Rodora at marahang hinawakan ng kamay. "Handa ka na?" tanong nito at punong-puno ng lambing ang tinig. Tumango ang ginang at magkasabay silang lumabas ng bahay patungo ng sasakyan. Ilang saglit lang ay umalis na ang kanilang kotse. Iniwan ang mga kasambahay na sabik ding makita ang mga anak ng kanilang amo. Habang wala pa si Ginang Rodora, hindi maiwasan ng mga kasambahay na mag-usap-usap tungkol sa paparating ng mga anak ni Ginang Rodora. "Nakakakilig isipin na ang mga gwapong anak ni Mang Rodora ay darating na," kilig na sabi ni Olivia habang tinutulungan si Jacinth sa pag-aayos ng bulaklak. "Lalo na si Cariel," dagdag naman ni Marites. "Excited na ako makita siya." Nakikinig lamang sa kanila si Jacinth. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kabang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi naman siya dapat maapektuhan pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya maiwasang isipin na ang lalaking makikita niya sa malaking portrait noon. Sa paglipas ng oras, mas lalong lumalalim ang excitement sa buong bahay. Isang napakahalagang araw ito para kay Ginang Rodora, kaya masaya rin siya. Makalipas ang isang oras, bumalik na ang sasakyan. Ang tunog ng paparating na convoy ay naghatid ng pananabik sa buong bahay. Ang mga kasambahay ay mabilis na pumila sa harapan ng malawak na mansyon. Handa nang i-welcome ang mga anak ni Ginang Rodora. Huminto ang 4 na mamahaling sasakyan sa tapat ng mansyon. Ang unang bumaba ay si Ginang Rodora, kasunod ay ang nobyo nito. Ngunit agad na napansin ni Jacinth ang lungkot sa mga mata ng ginang. Hindi tulad kanina na puno ng sigla, ngayon ay parang may bumabagabag na dito. Sunod ay isa-isa nang bumaba ang 3 anak ni Ginang Rodora. Ang panganay na si Nathaniel Montero ay isang matangkad na lalaki na may matikas na pangangatawan. May bahagyang kulot na dark brown ang buhok nito at matalim na mata na may halong seryosong ekspresyon. Suot nito ang isang dark gray na suit na bumagay sa kanyang maaliwalas ngunit may otoridad na presensya. Sumunod naman ang ikalawang anak, si Sebastian Montero. Mas casual ang dating nito. Nakasuot lamang ng puting long sleeve polo na bahagyang nakatupi ang manggas at itim na pantalon. Mas relaxed ang itsura nito kumpara sa panganay nilang kapatid. Ngunit may kakaibang aura din ito na tila laging may binubuong plano sa isipan. Ang pangatlo, si Lucian Montero, ay may malamig na ekspresyon sa mukha. Suot nito ang isang navy blue na coat at black na slacks. At kahit hindi ito nagsasalita, ang presensya pa lang nito ay may hatid ng bigat. Ang itim nitong buhok ay bahagyang natatakpan ng noo nito at ang tingin ay parang laging nagmamasid.
Habang ang lahat ay nakatutok sa tatlong magkakapatid, biglang bumukas ang pinto ng panghuling sasakyan. Isang mamahaling itim na kotse na may tinted na bintana. Isang matangkad at makisig na lalaki ang lumabas mula rito. Si Nicariel Montero, ang pangalang binanggit ng maraming beses ng mga kasambahay. Ang bunsong anak ni Ginang Rodora na ngayon ay nasa harapan na nila. Maputi ito. May matangos na ilong at malalim na asul na mga mata na tila sumasalamin sa mga dagat. Ang itim nitong buhok ay bahagyang magulo ngunit hindi nagbawas ng kaakit-akit nitong itsura. Suot nito ang isang itim na turtleneck sweater at isang dark coat na mas nagbigay ng lalim sa misteryosong dating nito. Lahat ay napatigil, parang bumagal ang oras habang naglalakad. Si Nicariel papunta sa pamilya nito. Si Jacinth na noon ay tahimik lamang sa likuran ay hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa lalaki, habang ang mga anak naman ni Ginang Rodora ay papasok sa mansyon. Napansin ni Jacinth ang bigat ng atmosfera. Hindi tulad ng inaasahan niya na masaya at mainit na pagsalubong, may kung anong lungkot at lamig sa paligid. Ang tatlong nakatatandang anak ni Ginang Rodora ay dumaan lamang sa kanilang ina. Hindi man lang ito binate o nginitian. Dire-diretso silang pumasok sa mansyon na para bang wala silang nakikitang iba. Ni hindi man lang nila binigyan ng pansin ng mga kasambahay na maayos sa pumila upang i-welcome sila. Ngunit ang pinaka nakapukaw ng pansin kay Jacinth ay si Nicariel. Tahimik lang itong naglalakad papasok. Hindi tumitingin sa paligid. May kung anong lungkot at lalim sa ekspresyon nito, ngunit halatang pinipigilan nitong ipakita iyon. Parang isang taong pilit tinatago ang bigat ng tunay na nararamdaman. Samantala si Ginang Rodora ay nananatiling nakatayo sa labas. Pinagmamasan ng mga anak nitong dumaan lang dito na parang hindi nito nakita. Kitang-kita naman ni Jacinth ang lungkot sa mukha ng matanda. Ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito habang hawak ang handbag. Hindi mapigilan ni Jacinth ang mahabag sa matanda. Napapaisip din siya. Ano kaya nangyari sa pagitan nila at ng mga anak nito? Bakit tila may napakalalim na lamat sa kanilang pamilya? Habang si Ginang Rodora ay tahimik na sumunod sa mga anak nito papasok sa mansyon, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi nito kailangang magsalita. Kitang-kita sa mga mata nito ang sakit ng isang inang hindi man lang nabigyan ng isang yakap o ngiti mula sa sarili nitong mga anak. Isang tahimik na umaga sa mahabang hapagkainan ng mansyon, tahimik na nag-aalmusal ang pamilya Montero. Kahit sagana pang pagkain sa mesa, may mga mamahaling potahe, sariwang prutas at mainit na tinapay. Hindi ito nakakabawas sa bigat ng tensyon sa silid. Sa mesa, si Ginang Rodora ay nakaupo sa tabi ng kasintahang si Seth, na tahimik lamang at hindi umiimik. Ang mga anak naman nito na ngayon ay kaharap nito sa hapag ay may matitigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kitang-kita ang hindi nila pagkatuwa sa sitwasyon. Naputol ang katahimikan nang biglang magsalita ang isa sa kanila. Si Nathaniel, ang panganay na anak, nakasandal ito sa upuan. Hindi malang nag-abala na itago ang pang-iinsulto sa tono ng boses. Iba na pala talaga, wala nang mawala si Papa. Pati ang aso ay dapat kasabay na rin natin kumain. Nito habang nakatingin ng matalim kay Seth. Mom, hindi mo ba tinuruan niyang aso mo na huwag sasabay kumain sa mga amo niya? Nagbahinga ng mahihinang tawa ang dalawa na kapatid ni Nathaniel, na parang sang-ayon sa sinabi ng panganay. Si Ginang Rodora naman ay napatingin sa kanyang mga anak. Halatang nagulantang sa sinabi ng mga ito. Nathaniel, anong klase ng salita yan? Hindi kita pinalaki ng ganyan? Mariing tanong ni Ginang Rodora sa anak habang pilit na pinapakalma ang sarili. Nagtatanong lang naman ako, Mom. Para kasi masyado mong sinuspoil ang aso mo kaya ayan tuloy. Kumakapal ang mukha at sumasabay pa talaga sa aming kumain. Hindi ko gusto mga salitang lumalabas sa bibig mo, Nathaniel. Pinalaki kita ng may magandang asal, hindi ganyan?
Ngunit hindi pa tapos sa mga anak ni Ginang Rodora, para bang baliwala lang sa kanila ang galit ng kanilang ina. Tama naman si Kuya Mama. Talaga namang walang modo ang aso mo. Hindi mo lang marunong makaramdam. Ikaw kasi, masyado mong ini-spoil. Ayan tuloy, umaakta na akala mo kung sino. Sabad naman ni Lucian, ang pangalawang anak. At saka, kailan pa naging mabait ang mga Montero? Kailan pa tayo nagka-welfare? At higit sa lahat, kailan pa naging tradisyon natin ang pagsasama ng isang hamak na hatinero sa oras ng pagkain? Hindi kami umuwi ng bansa para sa ganito, alam mo yan. Nagtagpo ang tingin ni Lucian at Seth. Ngunit hindi nagpakita ng emosyon si Seth. Tahimik lamang ito. Marahang ibinaba ang kutsara at tinidor. Si Ginang Rodora naman ay nananatiling tahimik ng ilang segundo bago ito malalim na bumuntong hininga. Kung ganyan nyo kami pagsalitaan dahil lamang sa desisyon kong mahalin ng isang tao, di gawin ninyo. Pero wala kayong karapatang maliitin si Seth. Ngunit imbes na magbago ang ekspresyon ng mga anak, lalong tumigas ang kanilang mga mukha. Si Nicariel, ang bunsong anak, ay nananatili lang na tahimik. Hindi tulad ng mga kapatid, hindi ito nagsalita ng kahit anong pang-iinsulto. Ngunit halata sa mga mata nito na may iniisip din siya. Halata rin dito na hindi nito gusto si Seth. Hindi man lang nito tiningnan si Seth. Ngunit ramdam ni Jacinth na sinusuri nito ang sitwasyon. Si Jacinth na kanina pa nakatayo sa gilid ay hindi mapakali. Ramdam niya ang bigat ng tensyon sa loob ng silid kainan. Alam niyang wala siyang karapatang makialam. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na makaramdam ng awa kay Ginang Rodora. Kitang-kita niya kung paanong nalungkot ang matanda sa mga sinabi ng sariling mga anak. Nagpatuloy ang pagkain sa ilalim ng mabigat na katahimikan. Kahit gaano kasarap ang pagkain sa mesa, tila wala itong lasa sa gitna ng malamig at matalim na tinginan sa loob ng silid. Matapos ang mahabang katahimikan, muling nagsalita si Ginang Rodora. Pilit na itinatago ang sakit sa kanyang tinig. Mga anak, gusto ko lamang sanang makasama kayo ng matagal. Matagal ko kayong hindi nakita. Gusto kayong makasama ng magbonding, tulad noon. Ngunit bago pa matapos si Ginang Rodora nang sasabihin, malamig at matigas na tinig ang pumuno si Silid. Nandito kami hindi dahil sa inyo. Ani ni Nicariel. Walang emosyon ang boses na to. Maging ang mata nito ay nakatingin kay Ginang Rodora. Nandito kami dahil malapit ng death anniversary ni Papa. Anak, gusto ko lang naman na makasama kayo dahil ang tagal na din mula nung huling niyo akong binisita dito. Kung talagang gusto mo kaming makasama, di sana hindi mo pinapakita sa amin yung aso mo dahil nakakawalang gana. Kung hindi lamang dahil kay Papa, ay babalik na kami sa Greece. Malamig na wika ni Lucian, kaya lalong nagkalambong ang mga mata ni Ginang Rodora. Si Nicariel naman ay napailing at saka nagpatuloy ng kumain. Wala na itong balak na magsalita pa. Habang ang mga kapatid naman ay sang-ayon sa sinabi ni Nicariel at ni Lucian. Mabuti pa kumain na tayo bago pa ako tuluyan na mawala ng gana. Seryoso na sabi naman ni Nathaniel. Napakurap naman si Ginang Rodora at para bang tinamaan ng isang matalim na espada ang kanyang puso. Muling sumikip ang kanyang dibdib sa katotohanang kahit anong pilit niyang abutin ang kanyang mga anak, tila mas lalo lamang silang lumalayo sa kanya. Sa gilid ng mesa, tahimik na nagmamasid si Jacinth. Alam niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng pinagdaanan ng pamilya, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot para kay Ginang Rodora. Kitang-kita kasi ni Jacinth ang sakit sa mata ng matanda. Kahit papilit nitong pinapanatili ang tikas at dignidad sa harap ng mga anak, sa ilalim ng malamig na katahimikan, ramdam ang lalim ng sugat na hindi madaling maghilom. Dahil sa nakakatakot at malamig na ugali ng mga anak ni Ginang Rodora, sinikap ni Jacinth na umiwas sa kanila. Hindi niya gustong mapansin o mapagbunto na ng galit, kaya't ginagawa niya ang kanyang trabaho ng tahimik at maingat. Hanggat maaari, iniiwasan niyang makasalamuha ang mga ito
Lalong-lalo na si Nicariel na may presensyang kayang magbigay ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Yan Abinion from Legazpi City, Philippines, Mary Antranik from Lebanon, at Banana Rama from Vera Catanduanes. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment na lang po sa baba kung taga saan kayo para alam ko po kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko kayo sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Isang gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit siyang ginising ng isang masamang panaginip na hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin. Pakiramdam niya ay may bumabagabag sa kanya, kaya nagpa siyang bumaba upang uminom ng tubig sa kusina. Tahimik ang buong mansyon, maliban sa mahihinang tunog ng hangin sa labas at bahagyang ugong ng air conditioning. Pagdating niya sa kusina, hindi niya inaasahang may ibang tao roon. Napahinto siya sa kanyang mga hakbang nang makita niya si Nicariel. Nakatayo ito malapit sa mesa. Ang mahaba nitong anino ay lalong nagpalalim sa presensya ng binata. At ang malamig nitong tingin ay agad niyang naramdaman dahil pumukol sa kanya kahit hindi pa siya lumalapit. Nag-atubili siya pero naisip niyang baka mas lalong maging awkward kung tatakbo siya pabalik ng kanyang kwarto. Kaya pilit niyang isinantabi ang kaba at nagbigay ng isang magalang na pagbati. Magandang gabi po, Sir Nicariel. Mahina ang kanyang tinig pero sapat para marinig ito sa tahimik na silid. Ngunit sa halip na sumagot, nanatili itong nakatingin sa kanya. Hindi niya babasa ang ekspresyon nito. Wala itong ipinapakitang galit o inis. Pero hindi rin ito mukhang masaya. Nakatitig lang ito. Wari, sinusuri siya at hindi niya alam kung bakit. Lalo siyang kinabahan. Ramdam niya ang malamig na hangin sa pagitan nila. At sa bawat segundong lumilipas na hindi ito nagsasalita, mas lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili o lumabas na lang ng kusina. Bakit ganito makatingin si Nicariel? Anong iniisip nito? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya? Sinikap ni Jacinth na hindi ipahalata ang kaba habang mabilis siyang kinuha ang isang baso at sinalinan nito ng tubig. Ramdam niya pa rin ang titig ni Nicariel sa kanya, ngunit pinilit niyang huwag paapekto. Matapos niyang uminom, marahan niyang ibinalik ang baso sa lababo at huminga ng malalim. Aalis na po ako, Sir Nicariel. Magalang niyang paalam. Handa nang lumabas ang kusina, ngunit bago pa siya makalabas, isang malamig na tinig ang pumigil sa kanya. Did I tell you to leave? Napahinto siya. Dahan-dahan siyang humarap kay Nicariel at pilit na pinapanatili ang kanyang composure. May kailangan pa po ba kayo, sir? O may pag-iutos pa po ba kayo sa akin? Puno ng galang na tanong niya. May sinusubukan na maging kalmado. Tinitigan siya ni Nicariel. Waring sinusuri ang bawat reaksyon niya bago ito muling nagsalita. You're a new maid. Am I right? Opo, sir. Sagot niya kaagad. Tumango ito at saka nagpatuloy sa pagtatanong. When did you start working here? Kamakailan lang po, sir. Your name? Trinidad Jacinth po. And where are you from? Saglit siyang natigilan. Hindi niya gustong ibunyag ang masyadong maraming impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Kaya maingat siyang sumagot. Sa probinsya po, sir. Tahimik itong tumango muli. Ngunit ang sumunod itong tanong ang nagpakaba sa kanya. Have you noticed anything unusual about Seth? Muli siyang napahinto. Alam niyang hindi siya dapat makialam.
Pero naaalala niya ang ilang beses niyang nakitang masyadong malapit si Seth kay Olivia. Hindi niya lang talaga alam kung iyon ay sapat na para matawag na unusual. Nag-alangan siya. Dapat ba niyang sabihin ang tungkol sa napansin niya? E paano kung mali ang interpretasyon niya sa mga nakita niya at mauwi pa ang lahat sa mas malaking gulo? Sa huli, pinili niya mag-ingat. Wala naman po akong napapansin, sir. Sagot niya ng mahinahon. Tinitigan siya ni Nicariel, waring sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Tahimik ang buong kusina at sa loob ng ilang segundo, tila bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. I see, sagot ni Nicariel bago bumaling sa iniinom na kape. Ramdam niya Seth ang bigat ng kanyang dibdib habang marahan siyang nagpaalam at lumabas na sa kusina. Habang naglalakad pabalik ng kanyang kwarto, hindi niya maiwasang mag-isip. Hanggang sa siya ay tuluyan ng dinalaw ng antok. Tahimik na pinagmasdan ni Jacinth si Ginang Rodora. Halatang may bumabagabag dito. Hindi niya alam kung tama bang magtanong, pero sa kabila ng pag-aalangan, naglakas loob siya. Ginang Rodora, may problema ka po ba? Maingat niyang tanong. Napabuntong hininga ang matanda bago tumingin sa kanya. Saglit itong nag-isip at bago tuluyang nagbukas ang damdamin. Hindi kami magkaayos sa mga anak ko, Jacinth. Malungkot na pagsisimula nito. Malaking tumpon nila sa akin. Lalo na ang bunso ko si Nicariel. Hindi nila matanggap ang relasyon ko kay Seth. Dahil doon halos ayaw na nila akong bisitahin dito at kung hindi lang ako nakiusap sa kanila. At kung hindi lang dahil sa kanilang ama, ay hindi pa sila pupunta dito para makasama ako. Hindi siya nagulat sa sinabi. Matagal niya nang napansin ang matinding lamig ng pakikitungo ng mga anak ni Ginang Rodora dito, lalo na si Nicariel. Pero hindi niya inakala na ganun pala kalalim ang hinanakit ng mga ito. Pasensya na po, Ginang Rodora. Pero, bakit po ba nila kayo tinitingnan na parang kaaway? Dahil lang po ba yan kay Sir Seth? Maingat niyang tanong. Muling napabuntong hininga ng malalim ang matanda. Dahil pakaramdam nila, pinagtaksilan ko ang alaala ng kanilang ama. Hindi nila matanggap na nagmahal akong muli. Lalo na sa higit na mas bata sa akin. At parang anak ko na rin. Para sa kanila, isa itong malaking kasalanan. Naramdaman ni Jacinth ang bigat sa boses ni Ginang Rodora. Alam niyang mahal nito ang yumaong asawa. Pero hindi rin naman kasalanan kung naghanap ito ng kaligayahang muli. Iyon nga lang, hindi niya naranasang masisi ang mga anak ni Ginang Rodora. Dahil nung mag-asawa rin muli ang kanyang ama, ay nagalit din siya sa ama dahil para sa kanya ay tuluyan na nitong binaon sa limot ang alaala ng kanyang ina. Pero, hindi po ba dapat masaya sila para sa inyo? Hindi po ba dapat suportahan nila kayo? Tanong niya, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Hindi ganong kadali, iha. Sagot ng matanda. Para sa kanila, si Seth ay isang estranghero na hindi nila mapagkakatiwalaan. Na ang habol niya lang sa akin ay pera. Lalo na dati namin siyang hatinero. Iniisip nila na kaya lang siya pumayag na makipagrelasyon sa akin dahil gusto ni Seth na magkaawan sa hirap. At aminin ko, hindi ko rin masisisi ang mga anak ko. Lalo na si Nicariel kung bakit siya ganun sa akin. Matagal ko siyang napabayaan. Lalo na nung lumaki siyang wala ako sa tabi niya. May lungkot sa tinig ni Ginang Rodora. At doon naramdaman ni Jacinth kung gaanong kabigat ang dinadala nito. Sandali siyang nag-isip bago muling nagsalita. Ginang Rodora, hindi po siguro madaling maibalik ang tiwala nila. Pero baka po kailangan lang po nila ng oras. Mahirap pong proseso pero baka sa pamamagitan ng pangunawa at pagpapakita ng pagmamahal, unti-unti silang bumalik sa inyo. Alam ko pong darating ang araw at matatanggap din nila kayo ni Sir Seth. Naniniwala po ako mabait ang mga anak ninyo katulad niyo po. Tinitigan siya ng matanda bago ngumiti ng bahagya. Salamat, Jacinth, ha? Napaka-inosente mo pa sa maraming bagay. Pero alam mo, tama ka.
Sana nga, dumating ang araw na matanggap nila ang lahat. Hinawakan ni Jacinth ang kamay ng matanda bilang pagsuporta. Hindi niya alam kung paano matutulungan ito, pero alam niyang hindi ito nag-iisa. Lumipas ang araw at patuloy na sinusuyo ni Ginang Rodora ang mga anak, ngunit tila hindi sila lumalambot. At habang mas lalo pang tumatagal, ay mas lalong sumasama ang tingin nila kay Seth. A gun is a powerful weapon. One pull of the trigger, and you can end a life in an instant. Malamig ang tinig ng isang lalaki. A gun is a powerful weapon. One pull of a trigger, and a life can be taken in an instant. To hold a gun is to hold the power to decide someone's fate. To wield the ability to end a life with a single motion. But with such power comes responsibility. For once a bullet is fired, it can never be taken back. Sa kanyang panaginip, isang batang babae nakatayo sa gitna ng isang madilim na bakunan. Kaharap ang isang matangkad at matikas na lalaki, ang kanyang ama. Hawak nito ang isang barel, mahigpit na nakatutok sa target board sa kanilang harapan. And sometimes you have to remember that killing isn't wrong. But if you do it, make it meaningful. Malamig na sabi ng kanyang ama bago kinalabit ang gatilyo. Sumabog ang putok ng barel. Tumagos ang bala sa gitna ng target board. Hindi man lang nanginig ang kamay ng lalaki. Isang tingin lamang ang ibinigay nito sa kanya bago iniabot sa kanyang barel. Shoot! Utos nito. Walang bakas ang pag-aalinlangan sa tinig. Nanigas ang maliit niyang katawan. Tinitigan niya ang barel sa kanyang kamay. Mabigat. Malamig, nakakatakot. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan itong hinahaplos ang gatilyo. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo, pero alam niyang hindi siya maaaring sumuway. Kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso, unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga hanggang sa bumalik siya sa realidad. Napadilat si Jacinth, pawis na pawis sa tingal na hingal. Napaupo siya sa kama, pilit na kinakalma ang sarili. Panaginip lang, pero hindi ito basta panaginip. Alaala ito, alaala ng kanyang ama. Nanginig niyang hinawakan ang kanyang noo, pilit na binubura sa isipan ng pangungot na bumalat sa kanya. Ganon din ang pakiramdam niya noon. Takot, kaba, pag-aalinlangan. Ngunit higit sa lahat, ang hindi niya malilimutan ay ang malamig na boses ng kanyang ama. Ang mga salitang bumalot sa kanyang pagkabata. Pull the trigger without hesitation. Napapikit na naman si Jacinth. Kailan niya makakalimutan ang lalaking nagturo sa kanya kung paano humawak ng barel? Kailan niya mabubura ang anino ng ama niyang minsan niyang minahal pero kinasusuklaman din? Si Jacinth ay isinilang sa isang marangyang buhay bilang nag-iisang anak ng isang makapangyarihang hasyendero sa kanilang lugar. Lumaki siya sa loob ng isang malawak na hasyenda, napapalibutan ng kayamanan, pero sa likod ng marangyang buhay, may madilim na anino na bumabalot sa kanilang pamilya. Ang kasakiman at karahasan ng kanyang ama, si Don Faustino, ang kanyang ama, ay hindi lamang isang negosyante kundi isang taong handang gumawa ng kahit anong paraan para mapanatili ang kanilang yaman at kapangyarihan. At ang yaman nilang yon ay naging dahilan ng kapahamakan ng kanyang ina. Isang gabi, nagising na lamang si Jacinth sa malakas na putok ng barel. Takot na takot siyang tumakbo palabas ang kanyang silid. At sa hagdan pa lang, nakaramdam na siya ng malamig na lagaslas ng dugo sa marmol na sahig. Doon niya nakita ang kanyang ina. Wala ng buhay. Nakahandusay sa gitna ng bulwagan. "Mama!" Sigaw niya, naginginig at lumuluhod sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Ngunit wala na itong nagawa. Patay na ito. Hindi niya makalimutan ang gabing yon. Ang gabing kinuha sa kanya ang taong pinakamamahal niya. Alam niyang ang mga kalaban ng kanyang ama ang may kagagawa nito. Alam niyang ang madilim na mundo ng negosyo ng kanyang ama ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang kanyang ina. Pero sa halip na magluksa, naging malamig lang si Don Faustino.
Hindi ito nagpakita ng kahit anong lungkot. At makalipas lamang ang 1 taon, muling nagpakasal ang kanyang ama, si Diana. Ang babaeng naging bagong asawa ni Don Faustino ay isang tuso at makapagkunwaring babae. Sa harap ng ibang tao mabait ito at magiliw, pero sa likod ng mga pinto ng mansyon sa kanilang hasyenda, isa itong mapang-abusong reyna na unti-unti nagpakita ng tunay nitong kulay kay Jacinth. Pinahirapan siya ni Diana sa lahat ng paraan. Ginawa siyang parang alipin sa sarili nilang bahay. Laging pinagsasabihan ng masasakit na salita at pinagkakaita ng pagmamahal na nararapat sa kanya bilang anak ng hasyenda. Pero tiniis niya ang lahat. Tiniis niya ang sakit, ang pag-aalipusta at ang kawalan ng hustisya dahil ayaw niyang lumayo sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng kasamaan nito, hinangad pa rin niyang makita ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Umasa siyang balang araw mapapansin din siya nito. Iyayakapin siya gaya ng dati nitong buo pa ang kanilang pamilya. Pero sa tuwing susubukan siyang lumapit, si Diana ang laging nasa tabi nito. Tulad ng isang hindi kaaya-ayang pangyayari, napilit siyang tinutulak palayo. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap at pang-aapi ni Diana, nananatili si Jacinth sa asyenda. Tiniis niyang masasakit na salita. Ang kawalan ng pagmamahal mula sa kanyang ama at ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa sariling tahanan. Ngunit isang gabi, isang usapan ng kanyang narinig na tuluyang nagpuno sa kanya. Habang naglalakad siya sa may hagdanan, narinig niya ang pabulong na pag-uusap ng kanyang ama at ni Diana sa loob ng opisina nito. Hindi niya intensyong makinig pero nang marinig niya ang kanyang pangalan, kusa siyang napahinto. Kailangang makikasal si Jacinth kay Don Guillermo sa lalong madaling panahon, sabi ng kanyang ama sa malamig na tinig. Napakunot ang noon ni Jacinth. Sino si Don Guillermo? Pero matanda na iyon, Faustino. Natatawa na sagot ni Diana. Halos kaedad mo na. Pero mabuti na rin yan. Dahil kung mamamatay naman kaagad, di mas mabilis sa ating makukuha ang yaman niya. Eksakto, sagot ni Don Faustino. Kapag naging asawa ni Jacinth si Don Guillermo, lahat ng kayamanan niya mapupunta sa kanya. At kung may paraan tayo para maipasa yon sa atin, mas lalo pang giginhawa ang buhay natin. Nanlaki ang mga mata ni Jacinth. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ang sarili niyang ama, ang tanging dahilan kung bakit siya nagtiis sa lahat, ay ipagbibili siya sa isang mayaman ngunit matandang lalaki para lamang sa pera? Para lang sa ikagiginhawa ng buhay ni Diana? Parang pinunit ang kanyang puso. Pinilit niyang pigilin ang sariling huwag gumawa ng ingay, pero hindi niya napigilan ang kanyang paghinga na ngayon ay mabilis na at malalim. Napaatras siya. Hindi na kaya pang pakinggan ang natitirang bahagi ng usapan. Doon niya napagtanto na wala na siyang dahilan upang manatili pa. Doon niya napagtanto na kailanman hindi siya minahal ng kanyang ama. At iyon ang naging sukdulan ng lahat. Hindi siya magiging isang laruan na ipagbibili para sa kapakanan ng iba. Sa gabing iyon mismo, nagpa siyang lumayas ngunit nalaman ng kanyang ama ang plano niya. Ganon pa man, kahit may mga naging bantay siya dahil ayaw ng kanyang ama na siya'y umalis, ay nagawa niya pa rin na tumakas mula sa kanila. At yun ang dahilan, kaya naghabulan sila sa kagubatan. Mabuti na lamang at nagawa niya na makatakas sa kanila dahil kung hindi, baka nga'y sapilitan na siyang pinakasal sa matandang lalaki na nais nila para sa kanya. Nangihina at may bigat pa rin sa dibdib. Dahan-dahang lumabas si Jacinth ng kanyang silid. Hindi niya akalaing may taong nasa labas, kaya bahagya siyang nagulat nang makita si Sir Nicariel na nakatayo roon. Nakasandal sa pader at nakapamulsa. Ang malalim nitong tingin ay diretsong nakatingin sa kanya. Napansin agad ng lalaki ang kanyang kalagayan at bahagyang kumunot ang noon nito bago nagtanong, "Are you okay? Bakit parang takot na takot ka? May nangyari ba?" Mabilis siyang umiling at pinilit ang sarili ng ngumiti, kahit nandun niya pa rin ang epekto ng masamang panaginip at mga alaala ng kaniyang nakaraan. Opo, ayos lang po ako.
Tahimik lang siyang tinitigan ni Cariel. Tila sinusuri nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Ilang segundo ang lumipas, pero ramdam niya ang bigat ng titig nito sa kanya, na para bang binabasa ang kanyang buong pagkatao. Ayos lang po talaga ako, sir. Wika niya. Then why are you still awake? Nagising lang po ako. Nauhaw din po kaya bababa sana ako para kumuha ng tubig. Tumango ang binata at sa huli, hindi na ito nagtanong pa. Bahagya namang tumango si Cariel bago tumalikod at naglakad na ito palayo. Habang pinagmamasdan niyang lumayo ang lalaki, napalunok si Jacinth. May kung anong pakiramdam ang gumapang sa kanya, pero hindi niya alam kung ano iyon. Bago pa siya tuluyang lamunin ng sariling iniisip, tinungo niya na ang kusina. Kailangan niyang uminom ng tubig kahit papaano. Sana ay mapawi nito ang bigat sa kanyang dibdib. Dumating na ang araw ng death anniversary ng asawa ni Ginang Rodora, ang ama ni Cariel. Sa buong bahay, ramdam ng lahat ang bigat ng hangin. Lahat ay tahimik at tila naglalakad sa manipis na yelo. Iniiwasan ang anumang bagay na maaaring makadagdag sa lungkot ng ginang. Kapansin-pansin naman ang lalong pagbigat ng aura ni Ginang Rodora. Hindi lamang dahil sa anibersaryo ng pagkamatay ng asawa nito, kundi dahil na rin alam nitong nalalapit na rin ang pag-alis ng mga anak. Pagkatapos ng seremonya sa puntod ng kanilang ama, hindi na nag-aksaya ng oras ang magkakapatid. Agad silang naghanda para sa kanilang pag-alis. Nakatayo si Ginang Rodora sa may hagdanan habang pinapanood ang mga anak nito na inilalabas ang kanilang mga bagahe. Mga anak, hindi yun na ba talaga pwedeng ipagpaliban kahit sandali ang pag-alis ninyo? Gusto ko pa kayong makasama kahit sana isang linggo pa. Mahinahon ngunit puno ng pagmamakaawa na tanong ni Ginang Rodora. Ngunit walang sino man sa kanila ang lumingon o nagbigay ng sagot sa kanilang ina. Parang hangin lamang ang tinig ng ginang sa kanilang pandinig. Sumubok si Ginang Rodora na lumapit kay Cariel, umaasang baka ito man lang ay magbigay ng kahit kaunting konsiderasyon. Anak, kahit ikaw man lang. Saglit itong nilingon ni Cariel. Ngunit sa malamig nitong tingin ay naunawaan ni Ginang Rodora na wala rin itong balak na magtagal pa sa bahay. Sa halip na sumagot, tumalikod si Cariel at pumasok ng sasakyan. Walang nagawa si Ginang Rodora kundi panoorin ang sunod-sunod na pag-alis ng mga sasakyan. Ni isa sa mga anak nito ay hindi mo lang ito nilingon o binigyan ng pamamaalam. Naiwan nakatayo si Ginang Rodora sa may pintuan. Nakayuko at tila pinipilit pigilan ang pag-agos ng luha. Tahimik lamang na nakamisid si Jacinth mula sa di kalayuan. Ramdam niya ang sakit ng ginang, ngunit alam niyang wala siyang magagawa upang mapagaan iyon. Wala siyang ibang nagawa kundi manatili lamang sa kanyang lugar, habang unti-unting nilalamon ng katahimikan ang buong bahay. Lumipas ang isang linggo mula nang umalis ang mga anak nito. Napansin ni Jacinth na para bang wala sa sarili si Ginang Rodora. Noong una, iniisip niyang marahil ay dulot lamang ito ng lungkot sa pag-alis ng mga anak nito. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang tila lumalalang estado ng ginang. Hindi na ito madalas bumaba tulad ng dati. Bihira na rin itong kumuusap sa mga kasambahay at kung minsan ay tila tulala habang nakaupo sa terrace, nakatitig sa kawalan. Nagtaka si Jacinth sa kinikilos ng ginang. Noon, kahit malungkot si Ginang Rodora, palagi naman itong nagpipilit ng ngumiti at makihalubilo. Pero ngayon, para bang unti-unti nawawala ang dating sigla nito. Ang lagi na lang nitong kausap ay si Seth. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kusina, lumapit si Jacinth sa isa pang kasambahay, si Marites, para magtanong dahil nag-aalala na talaga siya para sa mabait na ginang. Ate Marites, napapansin mo rin ba si Ginang Rodora? Parang hindi na siya ang dating siya. Tumingin naman si Marites sa paligid, waring sinisigurado na walang ibang nakikinig, bago bumuntong hininga ng malalim. Oo nga napansin ko rin itong nagdaang araw pa, pero wala akong alam kung bakit. Hindi na rin siya masyadong lumalabas ang kwarto.
Minsan tinatawag ko siya para kumain pero hindi siya sumasagot. Kahit kausapin ko pa siya para bang wala lang siyang naririnig. Dahil doon lalong lumalim ang pagdududa ni Jacinth. May kakaibang nangyayari at hindi lang simpleng lungkot ang bumabalot kay Ginang Rodora. Ngunit ano yon? At bakit parang walang sino man ang may alam? O wala nga ba talaga? Lumipas ang 2 araw at lalong lumalim ang pagdududa ni Jacinth nang marinig niya mula kay Marites ang isang balita na halos hindi siya makapaniwala. Ikakasal na raw si Ginang Rodora at Seth sa susunod na linggo. Napakunot noo siya ng dahil doon. Paano nangyari yun? Akala ko ba sa susunod na taon pa sila ikakasal? Tanong niya kay Marites na halatang naguguluhan din. Hindi ko rin alam. Kahit ako nga'y nabigla rin kasi masyadong biglaan. Kilala ko si Ma'am Rodora at sanay akong anumang mga okasyon ay pinaghahandaan niya talaga. Sagot nito. Pero kahapon may dumating na bisita si Sir Seth. Tapos may mga pinag-usapan tungkol sa kasal. Pero ang weird. Kasi ni minsan, hindi na natin talaga nakakausap si Ginang Rodora, no? Napansin nga ni Jacinth na nitong mga nakaraang araw ni hindi niya na nakitang bumaba si Ginang Rodora para makipag-usap tulad ng dati. Kung hindi ito nasa kwarto, nasa hardin lang ito. Malayo ang tingin at tila tulala. Si Seth at Olivia lang ang laging aligaga sa mansyon na waring may ginagawa. Parang may hindi tama. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano, pero may bumabagabag sa kanya. At ngayon, mas lalo lang siyang nagdududa. Sigurado siyang may nangyayari sa loob ng bahay na hindi niya pa nauunawaan. Matapos ang ilang araw, ikinasal nga si Ginang Rodora at Seth sa isang intimate wedding. Simple lamang ang seremonya. Wala malang mga bisita. Igit na kapansin-pansin ang malaking puwang sa hanay ng mga upuan para sa mga important guests. Wala ni isa sa mga anak ni Ginang Rodora ang dumating. Kahit anong hintay nila, kahit anong pag-asang makita man lang ang anino ng isa sa mga ito, hindi nangyari. Tanging si Seth at Olivia lang ang mukhang masayang-masaya sa kasal na iyon, habang si Ginang Rodora ay tahimik at tila wala sa sarili. Lumipas pang ilan pang mga araw matapos ang kasal. Isang gabing tahimik habang patulog na sana si Jacinth. May narinig siyang mahihinang boses mula sa kusina. Sa simula, hindi niya iyon binigyan ng pansin pero nang mapansin niyang pamilyar ang isa sa mga boses, nagdesisyon siyang lumapit ng dahan-dahan para pakinggan ang usapan. Naaninig niya sina Seth at Olivia na magkasama sa gilid ng kusina. Pabulong na nag-uusap. Konti na lang, ani ni Seth. May kasamang mapanuksong ngiti. Kaunting pagtitiis na lang at makukuha na natin ang yaman ni Rodora. Mamumuhay na tayo ng sagana, Olivia. Tulad ng pangako ko sa'yo, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo kapag nasa akin ang lahat ng yaman ni Rodora. Napahawak si Jacinth sa dibdib niya. Pilit pinipigilan ng sarili na mapasinghap sa gulat. Narinig niyang mahina ngunit malisyoso ang tawa ni Olivia. Effective pala yung gamot na pinainom natin sa kanya, no? Kaya wala siya sa sarili niya. At madali natin siyang napasunod sa lahat ng gusto natin. Sagot nito. Hindi na nag-iisip ng tama si Ginang Rodora. Ang dali niyang napapayag sa kasal. At ngayon, halos hindi na siya lumalabas ang kwarto niya. Patuloy mo lang na gawin yun, tugon ni Seth. May halong kasamang pabulong na utos. Patuloy mo lang siyang painumin ng gamot na yun hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa sarili at sumunod sa lahat ng gusto natin. Nanlaki ang mga mata ni Jacinth. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang lahat ng pagdududa niya nitong mga nakaraang araw ay tama. May masamang balak sina Seth at Olivia kay Ginang Rodora. Napaatras siya ng hindi sinasadya. Dahilan para matapakan ng isang lumang kahoy sa sahig. Natahimik sina Seth at Olivia. Biglang bumagsak ang katahimikan sa loob ng kusina at nagpatsyag ang dalawa. Nanginig si Jacinth habang pilit na pinipigilan ang sarili na humakbang muli. Sino yan? Malamig na tanong ni Seth. Sabay lingon sa direksyon kung saan siya nakatago.
Mabuti na lang at mabilis siya nakalayo bago pa siya mahuli. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya habang tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Halos hindi siya makahinga sa sobrang kaba at nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Pagkasara ng pinto na pasandal siya roon, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako dapat nahuli. Paulit-ulit niyang iniisip. Kung nahuli siya ni Seth at Olivia, baka hindi na siya basta pagalitan. Baka'y mas malala pang mangyari sa kanya. Takot na takot siya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong pangamba na para bang may panganib na maaaring sumakbal sa kanya ng mga oras. Pero higit sa lahat, isang bagay ang hindi niya maalis sa isipan. Kailangan niyang gawin ang isang bagay bago tuluyang mapahamak si Ginang Rodora. Simula noon, naging sobrang maingat si Jacinth sa bawat kilos niya. Sinigurado niyang hindi siya magpapahalata kina Seth at Olivia na may nalaman siya. Alam niyang isang maling galaw lang, maaaring malagay siya sa peligro. Isang araw, inihayag ni Seth sa lahat ng kasambahay na may sakit si Ginang Rodora at hindi muna ito makakalabas ng silid. Agad naman na nag-alala si Jacinth. Ano pa kayang ginagawa nila sa kawawang matanda? Hindi niya maiwasang mag-isip ng masama. Lalo na't alam niyang may binibigay na gamot si Olivia rito. Ilang sandali pa nakita niyang may dalang tray si Olivia, may pagkain at isang basong tubig na may kasamang gamot. Kay Ginang Rodora ba yan? Agad niyang tanong. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango si Olivia. Oo, kailangan niyang inumin to. Nagkunwari siyang kaswal at nag-alok. Ako na lang po magdadala niyan kay Ginang Rodora. Ako na rin ang magpapainom ng gamot. Napatingin ng matagal si Olivia sa kanya. Waring nag-iisip kung dapat ba siya nitong pagbigyan. Halos hindi naman makahinga si Jacinth sa paghihintay. Kung magdududa ito, baka hindi na siya mabigyan ng pagkakataong makita si Ginang Rodora. Makalipas sa ilang segundo, bumuntong hininga ng malalim si Olivia at inabot sa kanya ang tray. Sige, pero make sure na maiinom niya yung gamot, ha? Mahigpit na hinawakan ni Jacinth ang tray at ngumiti. Pilit tinatago ang kaba sa dibdib. Opo. Habang naglalakad papunta sa silid ng matanda, isang bagay lang ang nasa isip niya. Hindi niya hahayaang tuluyang bumagsak si Ginang Rodora sa kamay nila Seth. Pagpasok ni Jacinth sa silid, agad siyang natigilan sa nakita. Nakaupo si Ginang Rodora sa gilid ng bintana. Malayo ang tingin sa kawalan. Hindi malang ito lumingon nang marinig ang pagbukas ng pinto. Para bang wala itong nararamdaman. Ni galit, lungkot o saya. Para itong walang buhay. Dahan-dahang lumapit si Jacinth. Dinala ang tray ng pagkain at tubig. Ginang Rodora? Mahina niyang tawag. Walang sagot. Hindi man lang ito kumilos. Kinuha niya ang baso ng tubig at tiningnan ng mga gamot na kasama nito. Nang makita niya ang mga tableta, kumunot ang noo niya. Hindi ito mukhang ordinaryong gamot para sa sakit. May kakaiba rito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang pinag-iisipan ang maaaring gawin. Ano ba talagang ininom ni Ginang Rodora? Hindi siya sigurado. Pero may kutob siyang hindi ito para sa pagaling ng matanda. Dahan-dahan, sinulipan niya ang pinto. Sinigurado na walang iba nakakakita sa gagawin niya. Nang matiyak niyang wala, agad niyang isinuksok sa bulsa ang mga gamot. Hindi niya hahayaan na mainom ni Ginang Rodora ang mga gamot na yon. Kinuha niyang kutsara at iniabot ang pagkain kay Ginang Rodora. Kain po muna kayo. Mahinahon niyang sabi. Umaasang kahit papaano, matutulungan niya ang matanda. Ngunit isang bagay lang, sigurado siya. Hindi niya na ipapainom ang gamot na iyon. Habang tinitingnan ni Jacinth si Ginang Rodora, nag-isip siya kung paano niyang maisusumbong ang lahat ng nalaman niya sa mga anak na to. Pero paano? Hindi niya alam kung paano sila kukontakin. At hindi rin niya sigurado kung paniniwalaan siya ng mga ito. Napatingin siya sa isang sulok ng silid at nanlaki ang mga mata nang makita ang isang kamera na nakatutok kay Ginang Rodora. May nagmamanman sa kanya. Mabilis niyang pinag-isipan kung nasama sa footage ang ginawa niyang pagtago ng gamot. Pero nang suriin niyang posisyon ng kamera, napagtanto niyang hindi iyon abot ng lente.
Mabuti na lang. Huminga siya ng malalim bago tumayo. Kailangan niyang lumabas ng hindi nagdududa si Seth o si Olivia. Iniwan niya ang tray ng pagkain sa tabi ng kama ni Ginang Rodora at maingat na binuksan ang pinto. Ngunit bago pa siya makalabas ng tuluyan, nanigas siya sa kinatatayuan nang makita si Seth na nasa labas ng silid. Nakatayo at nakatitig sa kanya na may bahagyang pag-aalinlangan sa muka. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Seth. Nakakunot ang noo habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Mabilis na nag-isip si Seth ng palusot. Hindi siya dapat magpakita ng kahit anong bakas ng takot o kaba. Nagkatid lang po ako ng pagkain kay Ginang Rodora. Kukuha rin po sana ako ng panibagong tubig sa baba. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Hindi naman agad na sumagot si Seth, pero hindi na nawala ang matalim na tingin nito. Para bang sinusuri nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ilang segundo lang lumipas bago ito tumango. Mabuti. Siguraduhin mo na naubos niya ang pagkain niya at ipapainom mo sa kanya yung mga gamot. Malamig nito ang sabi bago tumalikod at naglakad palayo. Hinintay ni Jacinth na mawala si Seth sa paningin niya bago siya marahang bumuga ng hangin. Alam niyang hindi siya dapat magpahalata, pero ngayon, mas lalo niyang naramdaman ang panganib. Kailangan niyang makahanap ng paraan para mailigtas si Ginang Rodora mula sa masamang balak ng mga ito bago pa mahuli ang lahat. Desidido si Jacinth na kontakin ang isa sa mga anak ni Ginang Rodora, kaya gumawa siya ng paraan para makuha ang kanilang numero. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng anumang kilos na mapapahamak sa kanya, kaya nag-isip siya ng diskarte. Habang abala sina Seth at Olivia sa pag-aasikaso ng ibang bagay, sinadya niyang lumapit kay Olivia. "Ate Olivia, may pinapabasa po sa akin si Ginang Rodora, pero naiwan po sa kwarto niya eh. Pwede ko bang makita sandali ang cellphone niya?" Tanong niya at pinapakita ang mukha ng inosenteng kasambahay. Medyo nagduda si Olivia pero sa huli ay ibinigay nito ang cellphone. "Bilisan mo lang." Pagkakuha ng cellphone, mabilis siyang nag-scroll sa listahan ng contacts ni Ginang Rodora at hinanap ang pangalan ni Cariel. Nang makita niya ito, mabilis siyang kinabisado ang numero. Pinipilit tandaan ang bawat digits. Naisip niyang hindi siya maaaring magpadala ng mensahe o tumawag ngayon dahil baka mahuli siya. Kaya minadali niyang pagbalik ng cellphone kay Olivia. "Salamat po, Ate Olivia." Aniya sabay ngiti na parang wala lang. Walang kamalay-malay sina Seth at Olivia na may alam na si Jacinth. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay humanap ng tamang pagkakataon upang makontak si Cariel bago pa tuluyang makuha ni Seth ang yaman ni Ginang Rodora. Nang sumapit ang gabi, sinigurado ni Jacinth na walang makakakita sa kanya. Mahinahon niyang inilabas ang cellphone niya at dahan-dahang tinipa ang numero ni Cariel na kinabisado niya kanina. Hindi pa siya sigurado kung tama ba yon, pero sumubok pa rin siya. Kinakabahan siya habang hinihintay niyang sagutin ito ang tawag. Maya-maya, may sumagot sa kabilang linya. "Who's this?" Malamig at walang emosyon na tanong ng lalaki. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Mabuti na lamang at tama ang numero. "Ako po si Jacinth, isa sa mga kasambahay ni Ginang Rodora." Sandaling natahimik si Cariel. Tila iniisip kung bakit siya tinatawagan. "Yes, I remember you. Bakit ka tumatawag? Anong problema?" Hindi na nag-aksaya ng oras si Jacinth at sinabi ang lahat ng kanyang nalaman. Ang tungkol sa kasal ni Ginang Rodora at Seth, ang mga gamot na pilit na pinapainom kay Ginang Rodora, at ang narinig niyang pag-uusap ni Seth at Olivia tungkol sa pagkuha ng yaman ng matanda. Ipinunto rin niya na tila hindi na makausap ng maayos si Ginang Rodora at may kamera sa loob ng silid nito. Sa kabilang linya, hindi agad nagsalita si Cariel. Ilang segundo ang lumipas bago ito muling nagsalita. "I see." Malalim ang tinig nito. "Salamat sa sinabi mo, Jacinth. I appreciate it. Huwag kang mag-alala. Agad kaming kikilos sa mga kapatid ko." Sa huli, narinig niya ang bahagyang paghinga ni Cariel bago ito muling nagsalita. "Huwag kang gagawa ng anumang ikakapahamak mo. Ako nang bahala dito."
Matapos ang tawag na yon, hindi na papakali si Jacinth. Alam niyang may mangyayari na, pero hindi niya alam kung ano. Isa lang ang sigurado. Hindi niya na ito kayang itikom ang bibig habang patuloy na nilalason si Ginang Rodora. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga anak ni Ginang Rodora. Sa sumunod na araw, isang nakakagulat na eksena ang naganap sa mansyon. Habang tahimik na namamalagi sa loob ang mga kasambahay, biglang bumukas ang malaking pinto ng bahay. Pumasok sina ni Cariel, Nathaniel, Lucian at Sebastian at ang kanilang iba pang mga kapatid, kasama ang ilang mga pulis. Nagulat si Seth sa biglaang pagdating nila. Lalo na nang mapansin niyang seryoso ang ekspresyon ng mga ito. Agad naman siyang lumapit at nagtanong, "Anong ibig sabihin nito?" Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sina Cariel at matigas na sinabi, "Ikukulong ka ngayon dahil sa ginawa mo sa aming ina." Halatang nagulantang si Seth. Ngunit mabilis siyang binawi ang ekspresyon at gumisin ng bahagya. "Wala akong ginagawang masama. Wala kayong karapatan na ipakulong ako. Asawa na ako ng ina ninyo, kaya wala kayong laban sa akin." Sa halip na mataranta, tumawa ng malamig si Nathaniel at lumapit pa sa kanya. "Sa tingin mo ba talaga ay tunay ang kasal niyo ni Mom?" Iniling nito ang ulo. "Sorry to say but it was a void." Nanlaki ang mga mata ni Seth. "Ano?" Napailing si Nathaniel at nagpatuloy. "Una pa lang mahinala na kami sa'yo. Alam naming wala ka matinong gagawin kaya plenano na namin to." Lumapit si ni Cariel. Halatang galit ngunit nanatili ang kontrol sa boses niya. "Alam mo ba kung bakit hindi dumating ni isa sa amin sa kasal ninyo? Dahil hindi kami kailanman pumayag na magpakasal kayo." Lalo pang nagdilim ang mukha ni Seth, ngunit hindi siya nakapagsalita. "Sinigurado namin walang bisa ang kasal ninyong dalawa. Hindi ito kailanman naitala sa batas. Lahat ng papel na akala mong legal ay purong peking dokumento lang na hawak ninyo ni Olivia." "Ano?" Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Seth na patingin ito kay Olivia na noon ay natulala rin sa revelasyong iyon. Marahas na tumawa si Lucian. "Ano ngayon, Seth? Akala mo siguro na naloko mo na kami. Kahit kailan hindi mo maiisahan ng mga Montero. Isa ka lang pipitsuging hardinero. Hanggang doon ka lang. Wala kang karapatang maghangat ng masikip pa. Dapat una pa lang alam mo na yan." Sinubukan ni Seth na itago ang galit at kaba niya. "Wala kayong pruweba na may kasalanan ako nagawa. Wala kayong konkretong ebidensya, kaya hindi niyo ako maipapakulong." Muling ngumisi si Nathaniel at sinabing, "Sa tingin mo ba pumunta kami dito na walang dala? Marami kaming ebidensya, syempre." Doon lumapit ang isa sa mga pulis at nagsalita. "Meron kaming na-record na pag-uusap mo at ni Olivia tungkol sa pagkuha niyo ng kayamanan ng ginang. May ebidensya rin kami na nagpapainom kayo ng gamot sa kanya na may halong kemikal upang manipulahin siya." Lumapit si Jacinth at nagsalita. "Ako mismo nakakita at nakarinig sa inyong balak." Hindi na napigilan ni Seth ang galit niya at lumapit siya kay Jacinth. Ngunit pinigilan siya ng mga pulis. "Ikaw? Ikaw ang nagpagkanulo sa akin?" Sigaw nito at nanlisik ang mga mata. "Hindi ba dapat ginawa yun kay Ginang Rodora?" Saad ni Jacinth. Dito na pumasok ang ibang pulis upang dakpin sina Seth at Olivia. Sinubukan pang pumalag ni Seth ngunit wala na siyang nagawa nang posasa na siya. "Hindi ito matatapos dito. Hindi niyo ako matatalo." Sigaw ni Seth habang pilit siyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Samantala si Olivia ay hindi na rin nakapalag. Alam niyang tapos na ang laro nila. Habang inilalayo na ang sasakyan ng pulis, narinig pa nila ang sigaw ni Seth. "Ibabalik ko ang lahat ng to sa inyo. Sisiguraduhin kong magsisisi kayo." Pero hindi na ito pinansin pa ng magkakapatid. Sa wakas, tapos na ang panluloko ni Seth at Olivia. Matapos madakip sina Seth at Olivia, lumapit sa kanyang magkakapatid. Kitang-kita pa rin sa kanilang mga mata ang matinding galit sa ginawa ng dalawa sa kanilang ina. Ngunit sa kabila noon, ramdam din niya ang pasasalamat ng mga ito.
Kami nang bahala kina Seth at Olivia. Sisiguraduhin namin hindi na sila makakalaya pa at hindi na makakapanloko ng ibang tao. Sabi sa kanya ni Sebastian. Tumango naman si Nathaniel at muli nagpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi agad namin nalaman ang kasamaan nila. Maraming salamat sa iyo, Seth. Kung hindi dahil sa iyo, hindi agad mabubuking ang dalawang yon. Napayuko si Seth at tila nahiya. Wala po yon. Ginawa ko lang kung anong tama. Tsaka naging mabait po sa akin si Ginang Rodora. Hindi po ako papayag na hindi masuklian ang kabutihan niya sa akin. Pagkatapos noon, agad nilang dinala si Ginang Rodora sa ospital. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Jacinth ang pag-aalala sa kalagayan ng matanda. Tahimik lamang ito. Tila hindi pa rin lubusang bumalik ang ulirat. Nang makarating sila, agad siyang isinailalim sa pagsusuri ng doktor. Maya-maya, lumapit ang doktor sa kanila. Dala ang resulta ng pagsusuri. Tama ang hinala ninyo. May kemikal na matagal nang iniinom si Ginang Rodora. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mahina at parang wala siya sa sarili. Mabuti na lamang at naagapan natin to bago pa lumala. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para bumuti ang lagay niya. Napahinga ng maluwag ang magkakapatid. Hindi man nila napigilan ng sakit na dinanas ang kanilang ina. At least ngayon may pag-asa pa itong gumaling. Dinala si Ginang Rodora sa isang pribadong kwarto sa ospital kung saan siya kailangang i-confine upang tuluyan ng magamot. Sa wakas, nagpakita na ng bahagyang pagbuti si Ginang Rodora. Mas may sigla na ito at hindi na siya mukhang tulala kagaya ng dati. Sa isang pagkakataon habang nasa loob ng kwarto ni Jacinth, biglang dumating ang magkakapatid upang makausap siya. Alam ko po na wala akong karapatan na tanungin sa inyo to dahil kasambahay lang naman po ako. Ngunit hanggang ngayon po ba, ay galit pa rin po ba kayo sa inyong ina? Tanong ni Jacinth sa mga ito. Nagatingin na naman ang magkakapatid at tila alanganin pang sumagot. Sana'y dumating ang araw na muli niyo pong mapatawad si Ginang Rodora dahil alam ko po kung gaano niya kagusto na mag-aayos-ayos kayo. Alam ko rin po na tanging kayo ang magpapasaya sa kanya. Huminga ng malalim si Nicariel bago ito nagsalita. Nagkaroon kami ng sama ng loob sa aming ina dahil sa naging desisyon niya na naging sanhe para magkawatak-watak kaming pamilya. At inamin din niya sa amin na alam niyang nasaktan kami ng mga naging desisyon niya. Ngunit aaminin namin na nangungulila rin kami sa kanya at gusto namin bumalik kami sa dati. Tumango si Jacinth. Nag-aalangan kung dapat ba siyang magsalita. Ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang sarili. Naiintindihan ko po kayo dahil danas ko rin ang nararamdaman ninyo. Nung nag-asawang muli ang tatay ko, nagalit din ako. Pakiramdam ko kinalimutan niya ang nanay ko. Akala ko nga pinili niyang mag-move on kaysa ipaglaban ng alaala ng una niyang pamilya. Pero habang tumatagal, naisip ko, baka naman hindi lang niya gustong iwan ang nakaraan. Baka naman naghahanap lang siya ng pagmamahal. Hindi natin alam kung anong nararamdaman ng isang taong gustong may makasama sa buhay. Natahimik ang magkakapatid. Alam nilang may punto si Jacinth. Alam ko kung gaano kagusto ni Ma'am Rodora ninyo na mag-aayos kayo. Matagal niya nang gustong makabawi sa inyo kaya lang natatakot siyang hindi niyo na siya matanggap. Muling nagkatinginan ng magkakapatid. Silos siya nang muling bumasag ng katahimikan. Hindi namin maikakailan na nasaktan kami. Pero hindi rin namin maitatanggi na gusto namin bumawi. Kung hindi dahil sa nangyaring to, hindi namin mapagtatanto kung gaano namin siyang na-miss. Maraming taon ang nasayang dahil sa sama ng loob. Pero siguro tama ka. Hindi naman siguro masama kung bigyan namin siya ng isa pang pagkakataon. Ngumiti si Jacinth. Tama po kayo, sir. Lahat naman po tayo may pagkakamali. Pero ang mahalaga, may pagkakataon pa tayong ayusin ang lahat. Huwag niyo po sanang hayaan na tuluyan na kayong magkahiwalay ng dahil lang sa nakaraan. Sa sandaling yon, alam niyang may nabago sa puso ng magkakapatid. At ng araw nga na yon, nag-aayos na ang mag-iina na labis naman niyang ikinatuwa.
Nang lumabas siya ng silid at pumunta sa kwarto ni Ginang Rodora, nakita niya ang nagising na ito. Nang mapansin niyang matanda, pilit itong ngumiti. Jacinth, iha, maraming salamat. Dahil sa'yo, hindi lang ako nakalaya mula kay Seth at Olivia, kundi napatawad din ako ng mga anak ko. Buong puso na sabi sa kanya ni Ginang Rodora. Napangiti si Jacinth. Wala po yon. Ang mahalaga, maayos sa kayo ngayon. Humawak sa kamay niya si Ginang Rodora at pinisiliyo ng mahina. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Ngayon, sa wakas, may bagong simula na para kay Ginang Rodora at sa kanyang mga anak. At si Jacinth, hindi naman niya inaasahan na naging isang malaking bahagi ng pagbabagong iyon. Naging maayos na ang lahat sa mansyon. Sa wakas, nagkaayos na si Ginang Rodora at ang kanyang mga anak. Ang dating malamig at malungkot na bahay ay muling napuno ng sigla at tawanan. Sa tuwing nagtitipon-tipon sila sa hapagkainan, ramdam ni Jacinth ang init ng isang tunay na pamilya. Hindi man niya inaasahan, parang nagkaroon siya ng bagong tahanan. Isang lugar kung saan hindi siya hinuhusgahan at hindi siya kailangan na ipilit sa isang buhay na ayaw niya. Ngunit sa kabila ng katahimikan na yon, isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang gumulo sa kanilang mundo. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga bulaklak sa hardin, bigla na lamang may mga dumating na sasakyan sa harapan ng mansyon. Ilang sandali lang bumaba mula rito ang isang lalaking pamilyar sa kanya, ang kaniyang ama, kasama ang ilan nitong tauhan. Napako siya sa kinatatayuan. Pakiramdam niya, bumalik lahat ng takot at pangamba. Napilit niyang tinakasan noon. Jacinth, tawag ng kanyang ama. Ang boses nito ay puno ng otoridad at galit. Come with me. We're going home. Nagsimula siyang umatras. Naginig ang kanyang mga kamay. Noon lang napansin ni Ginang Rodora ang kaguluhan at lumapit ito sa kanila. Nang makita ang lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. Don Faustino? Wika ni Ginang Rodora. Hindi siya makapaniwala. You are Jacinth's father? Tila nagulat din ang kanyang ama na makita si Ginang Rodora. You know me? Tanong nito at bahagyang nag-aalangan. Of course, sagot ni Ginang Rodora. Everyone in the business world knows who you are. I just never expected that you are Jacinth's father. Sa likod ng gulat ni Ginang Rodora ay may halong pagtataka. Bakit tumakas si Jacinth mula sa isang buhay na tila marangya? Hindi ba't sino man ang may ganitong pagkakataon na hindi ito basta-bastang tatalikuran? Doon na nagsalita si Jacinth. Pilit pinatitibay ang kanyang loob. Ayokong bumalik roon, Papa. Ani at matigas ang tinig. Ayoko magpakasal sa matanda na gusto niyo para sa akin. Ayoko rin na patuloy akong abusuhin ni Tita Dayan. Masaya na ako dito. Dito na lang po ako. Ayoko nang bumalik pa roon. Halos marinig ang collective gasp mula sa paligid. Maging si Ginang Rodora ay hindi nakapagsalita agad. Hindi nito inaasahan na ganun palang dahilan ng kanyang pagtakas. Napapikit si Jacinth. Pinipigilan ng luhang namumuo sa kanyang mga mata. Napuno ng galit ang mukha ng kanyang ama. You don't have a choice, Jacinth. Madiin itong wika. I already arranged everything. You are coming with me whether you like it or not. Ngunit bago pa siya magawang hatakin ng kanyang ama, humakbang si Ginang Rodora at humarang sa pagitan nila. She's not going anywhere. Matapang na wika ng matanda. Tumayo rin sa tabi niya sina ni Cariel at Nathaniel, pati na rin ang iba pang anak ni Ginang Rodora. You can't force her, Mr. Faustino. Dagdag ni Cariel. She's not a child anymore. She has the right to choose her own path. You have no right to take her away. Singit naman ni Nathaniel, halatang hindi nagugustuhan ang presensya ng lalaki. Kung ayaw niyang sumama sa'yo, huwag mo siyang pilitin. Banta naman ni Lucian. Napakuyom ang kamao ng kanyang ama. She is my daughter. Ako ang dapat na masunod at wala man sino sa inyo. Sigaw nito. She may be your daughter, sagot ni Ginang Rodora. But being a father is more than just claiming her as your own.
Have you ever asked what she truly wants? Naputol ang pagtatalo nang muling magsalita si Jacinth. Pasensya na, Papa. Ngunit ayoko na po talagang bumalik at gawin ang gusto niyong gawin ko. Napuno ng galit ang mata ng kanyang ama. Kung hindi ka sasama sa akin, kalimutan mo na rin ang ama mo ko. Dahil ngayon pa lang, ay kakalimutan kong anak kita. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya, pinilit niyang ngumiti ng bahagya. Kung ganon, sana dumating pa rin ang araw na kilalanin mo akong anak, Papa. Aniya at ang tinig niya ay puno ng lungkot, ngunit may halong determinasyon. Pero hindi ko na po talaga kayang bumalik sa'yo ngayon. I am staying here. This is my choice. Muli siyang tiningnan ng kanyang ama, punong-puno ng galit at pagkabigo. Fine. Malamig nitong sagot. If you're not coming with me, then forget that you are my daughter. Masakit. Napakasakit marinig ang mga salitang yon. Ngunit sa halip na tumugon, pinatili ni Jacinth ang kanyang tapang. Kung yan ang desisyon mo, Papa, mahinahon niyang sagot. Then so be it. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na ang kanyang ama at umalis kasama ang mga tauhan nito. Habang pinagmamasan niyang palayo ang sasakyan, hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Ngunit sa kabila ng sakit, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, malaya na siya. Nang humarap siya ay naroon pa rin si Ginang Rodora at ang mga anak nito, nakatingin sa kanya. You did the right thing, Jacinth. Wika ni Ginang Rodora. Hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pero sa halip na lungkot, ang naramdaman niya ay pasasalamat. Finally, she is free. Dumaan ang mga buwan at tuluyan na naging maayos ang buhay ni Jacinth sa mansyon ni Ginang Rodora. Tulad ng ipinangako ng magkakapatid, sinigurado nilang hindi na makakalaya pa sina Seth at Olivia. Sa dami ba naman ng ebidensya na nakuha laban sa kanila? Kasama ng testimonya ni Ginang Rodora at Jacinth mismo, hindi na sila nakatakas pa sa hustisya. Samantala sa mansyon, naging mas masigla pa ang pamilya. Muli nilang naibalik ang saya at pagmamahal sa isa't isa. At si Jacinth ay naging malaking bahagi ng pagbabagong iyon. Inalagaan siya ni Ginang Rodora at itunuring na parang tunay na pamilya. Hindi nagtagal, hindi lamang bilang isang kasama sa bahay ang turing sa kanya, kundi bilang isang anak na rin. At sa pagitan ng lahat ng ito, unti-unting umusbong ang isang hindi inaasahang damdamin, ang pag-iibigan nila ni Nicariel. Nagsimula ito sa simpleng pagsasama. Sa bawat pagkakataong magkasama sila, unti-unting lumalalim ang kanilang koneksyon. Hindi niya alam kung kailan eksakto ang nagsimula. Ngunit isang araw, napagtanto niya na hinahanap-hanap niya ng presensya ni Nicariel. Naging kapansin-pansin din ito sa pamilya ni Nicariel. Sa tuwing magkasama sila, hindi mapigilan ng iba ang mapangiti. Si Nathaniel na dating seryoso tahimik ay minsan ang nagbiro. Mukhang may bagong miyembro ng pamilya natin ah. At imbis na itangge, simpleng ngumiti lamang si Nicariel. Maybe, sagot nito habang nakatingin kay Jacinth. Hindi naman napigilan ni Jacinth ang pamumula ng kanyang pisngi. Alam niyang mahaba pa ang landas sa kanilang tatahakin. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado niya. Dito sa mansyon na to, sa piling ng mga taong nagmamahal at tumatanggap sa kanya, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng kalsada at itinaas ang kamay.